On hold ba ang GCash account mo? Don't worry dahil bibigyan natin ng solution yan today. Pero bibigay ko muna yung mga ilan possible reasons kung bakit nangyayari to sa GCash account. Una, maaaring meron kang hindi accurate details na naibigay sa GCash. Pangalawa naman, maaaring meron kang utang sa iyong account. And yung most common reason, maaaring may suspicious activity na naganap sa GCash account mo. Anyway, so today sisimulan na natin. Pupunta na tayo sa Google. Nandito, itatype natin yung GCash Help Center. And don't worry dahil kapag accurate naman yung mga nabigay mong details, maaaring ma-retrieve natin yung account mo. Tap na natin tong Help Center ng GCash. Then dito sa page ni GCash, itap natin tong Chat with Gigi. And hihintayin lang natin mag-load and huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you. Now, hintayin lang natin si Gigi. And here, itatype natin dito sa may message box yung ating problem. My account is on hold. As you can see, nagbigay ng suggestions. I-select na natin itong my account is on hold. And hintayin lang natin yung form na ibibigay sa atin ni Gigi. Dito nga, itatap na natin itong show form para masagutan na natin yung details na kakailanganin nila sa atin. So dito, ilalagay natin yung registered name natin doon sa ating account. And, wait lang, sasagutan ko lang. Maglalagay din tayo dito ng registered mobile number ng ating GCash account, pati na din yung registered email natin. And siguraduhin nyo lang na alam nyo yung details ng account nyo at sa inyo talaga yung mga binibigay nyong details. Kasi kung hindi, malalaman din naman nila yan at hindi nyo mabubuksan yung account na gusto nyong buksan. Once na mailagay na natin lahat ng details na kailangan dito, itatap na natin dito later yung send. Then after natin matap yung send, hihintayin natin mag-back to chat yung page and hintayin lang natin kung ano yung sasabihin ni Gigi. Kapag ganito yung lumabas, yung details daw natin ay hindi nag-match doon sa kanilang file, maaari kayong mag-try again or itap nyo na itong ask something else. And magre-request na tayo ng submit a ticket. And kapag submit a ticket, live agent yung magbibigay sa atin ng respond. Pero maghihintay tayo within the next 24 hours. And hindi lang yon, mas marami tayong details na kailangan i-provide sa kanila para ma-check talaga mabuti kung ano ba yung problem ng ating account. Okay, so ito na nga yung page na kailangan natin sagutan. Lalagay ulit tayo dito ng ating email address, registered full name natin, mobile number. Dito sa may concern category, dito tayo pipili mamaya. Meron dito mga pagpipilian and here sa may box na malaki na to, mag-a-add lang tayo ng other information sa ating concern. Pero madadagdagan pa yung mga dapat natin sagutan, depende kung ano yung problem na mapipili natin. And in our cases, yes, madadagdagan po itong mga details na kailangan natin i-provide. Pero okay lang yan, at least maaari natin mabuksan ulit yung ating account. So right now, namimili na ako dito sa may concern category. So eto yung ating problem, I can't log into my GCash app. And ano daw ba yung statement na most relevant sa ating case? So dito hahanapin nga lang natin yung my account was put on hold due to a routine verification. Select natin to. And there you go, mapapansin nyo dito, mas marami na nga yung mga details na kailangan natin i-provide kay GCash. Hindi ko na iisa-isahin, pwede nyong bagalan yung settings sa YouTube para mas makita nyong maigi yung mga dapat nyong sagutan dito. So for example, dito so your account type, Filipino citizen 18, pero kung minor ka, piliin mo minor. And dito, birth date, birthplace, current permanent address, and marami pang iba. Lalagay mo din dito kung ano ba yung government ID na ginamit mo sa kayong ID number. Tapos meron din ditong source of fund. Marami naman ditong pagpipilian. Malamang nandito rin yung source of fund mo, so wala kang dapat ipag-alala. And ano ba yung nature of work mo? Piliin mo lang din dito sa mga pagpipilian. And after this, ayan, kung currently employed ka nga ba, ayan, kailangan nila malaman kung magkano ba estimated monthly salary range mo. Okay, so be accurate po. Mas maganda kung totoo yung mga pinipili natin dito. And kung meron kang business, meron dito ang arrow button. Kung magkano ba yung monthly business income mo, piliin mo lang dito sa pagpipilian. Kung mapapansin nyo, dito sa lower part nitong form, meron mga boxes at sa taas, yan yung nagsasabi kung para saan ba.
So dito, valid ID. Ito yung para sa valid ID. Kailangan natin i-check lahat to. Proof of billing. So etong lahat ng chine-check ko, ito yung mga kakailanganin yung i-provide. So dito sa proof of billing, for example niyan, utility bills, credit card bills, sa bank with relationship, for example yung GCash nyo, nakakonect sa BDO, kailangan nyo din mag-provide ng picture. And yung selfie photo nyo, magsisend din tayo later kay GCash. Copy of signature, isulat nyo yan sa isang bond paper. And dito, make sure na tama yung mga binibigay nyong details at sa inyo talaga yan. Dahil kung hindi, maaaring ma-terminate ang account nyo or ma-disapprove etong submission natin. Then, magsiselfie tayo, hawak yung ating valid ID and make sure na makikita yung details ng ID nyo. Tapos, yung screenshot ng ating phone settings kung saan makikita yung ating mobile number na nakaregister sa ating GCash account na gustong i-retrieve. Then, dito mag-add kayo ng other information. Then, dito, lahat ng chinek natin na box, lahat ng in-explain ko, dapat meron kayong screenshot niyan or picture. Dahil yan yung i-add natin dito. Pag tinap natin tong add file, ibig sabihin ipapadala natin yan kay GCash. Then, i-review nila itong mga details na binigay natin. Kailangan po lahat to masagutan natin dahil kung hindi magiging successful yung ating submission. After natin dito, maghihintay na tayo ng kanilang response sa ating email. Hanggang dito na lang ang ating video for today, pero kung meron pa rin kayong katanungan, pakilagay na lang sa comment section. See you around, KP!